Dati po, once a week lang ako mag-fasting. Mula po nung last week pa sa Malaysia. Halos araw-araw na mag-fasting ako. Kaya pumayat na ako, diba? Amen. In behalf of our beloved Bishop, Pastor Luis Santos, and of course, Pastor Onassis Hernandez of Singapore Satellite Church. Masyado kayo nakapokus sa akin. Ako po si Pastora Rowena Hernandez. At ako po sa awa po at habag ng ating Panginoon, ako po muna po yung papalit sa ating Panginoon. Panandalian po dahil may kinakailangan po siyang tapusin na unfinished din naman. Na sa tingin ko naman ay para po sa ikalalago rin po sa kilalaganap ng gawain ng ating Panginoon. Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible sa John 6:24. Samahan niyo po. Hanggang mamaya. John 6:24. When the people therefore saw that Jesus was not there, nor his disciples, they also got into boats and came to Capernaum seeking Jesus. Sa Tagalog po, nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka. At pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Yumuko lamang po tayo sandali humingi ng guidance sa ating Panginoon. Dakilang Ama na nasa langit, una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa malaking pribilehiyo na ibinigay mo po sa akin at ipinagkatiwala, Panginoon. Huwag mong hayaan na ma-violate ko po, Panginoon, ang gawain na to, Panginoon. Alisin mo po yung pagkatao ko, ikaw yung makita. Basbasa mo po ako, bigyan mo po ako ng double portion of anointing, Panginoon. Hayaan mo lahat ng mga sasabihin ko galing lamang sa iyo, Panginoon. Kontrolin mo po ang aking isip, ang aking puso, lalo-lalo na ang aking bibig. Hayaan mo sa pagsasalita ko, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, yung marinig ng bawat isa. O Diyos, ibigay mo rin po sa amin, Panginoon, ang wisdom, knowledge, at understanding, Panginoon. Ipaunawa mo po sa bawat isa, Panginoon, ang mensahe mo ngayong araw na to, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitaas, Panginoon. Huwag mong hayaan na maagaw ko po yung glory na para sa iyo, O Diyos. Tinataas ko po ito, Panginoon, sa makapangyarihan mong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Dito po sa verse na binasa natin, sabi pong ganon, thousands of people sought for Christ. Amen. And in John 6:26, sabi pong ganon, Jesus answered them and said, most assuredly, I say to you, you seek me, not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Amen. They sought Christ for the sake of bread. Pag sinabing bread, ano ba yan? Blessing. Amen. And it is very evident that people nowadays seek not only for bread, but to gain material things. Amen. Kaya nga po mga kapatid, kapag nagsisimba, dahil may hinihinging kapalit sa ating Panginoon. Kaya lumalapit, kaya nandito, hindi para sa salita ng Diyos, kundi may kapalit. Amen. Sinabi po sa John 6:53-56, sabi pong gano'n, then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Verse 54, sabi pong gano'n, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up the last day. Verse 55, for my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. Verse 56, he who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. So verse 60, therefore many of his disciples, when they heard this, said, this is a hard saying.
Who can understand it? Sino ba talaga ang nakakaunawa? Amen. And the crowd was not able to comprehend what he said. Hindi po talaga maunawaan ng mga sumusunod sa kanya ang salita na sinasabi ng ating Panginoon. Bakit? John 6:63. It is the Spirit. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Amen. Ang Espiritu daw po ang nagbibigay ng buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Meaning, sabi pong ganon, Christ speaks about spiritual things. Amen. Hindi talaga mauunawaan hindi talaga mauunawaan ang Panginoon dahil nakatingin lang sila sa blessings. Ngunit ang hangad ng ating Panginoon ay para sa Espiritu, hindi lamang sa blessing. Sabing ganon, ang mahalaga sa ating Panginoon ay ang kaligtasan. Ngunit sa atin, mas mahalaga ang bulsa ko. Amen. John 6:66, kaya nga po sinabing ganito, from that time, many of His disciples went back and walked with Him no more. Tumalikod po sila sa ating Panginoon. John 6:67, sabi pong ganon. Then Jesus said to 12, do you also want to go away? Tinanong ng ating Panginoon yung mga disipulo kasi alam ng Panginoon natatalikod na rin siya. Sa 68 ng John, sabi pong ganon. But Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Kaya nga po ang title natin, Nowhere to Go. Sabihin sa tabi mo, nowhere to go. The question was answered by another question. And this question is composed of two aspects. Yung nowhere to go. Sabi pong ganon. Unang tanong, to whom shall we go? Sige, tapos na dyan. To whom shall we go? Ayan, tatanong ko siya. Kanino ba? Sino ba ang pupuntahan ko? Pangalawang tanong, where shall we go? Kanina, to whom? Sino ang pupuntahan ko? Ngayon, where? Saan ako pupunta? Ngunit, sabi kong ganon, sa kasamaang palad, people of this world turn their back from our Lord Jesus Christ because they want to aspire something which they think Christ has nothing to do about. Nakakapag-English, no? Maraming tumatalikod dahil hindi naman po si Kristo ang kanilang hinahangad. Kundi yung pangsarili lang ang hinahangad. Basically, in their decision making. At sa kalungkutan po, kasamaang palad, sadly, even some Christians have, this kind of mentality. Yes ba? No ba? Maybe? O wag na lang kaya talaga. Amen. They decide without the consent of God's counsel. Sa kanila na lang, sarili na lang nila, hindi nagpapakounsel sa ating Panginoon. Thinking that God has nothing to do in that area, wala namang magagawa ang ating Panginoon. Ako na lang, sarili ko na lang, ako na lang magdidesisyon para sa problema ko. And their wisdom is more than enough for them to know to whom they are going. Halimbawa po, para mas maliwanag po sa atin, gusto mo yung trabaho. Amen. Lahat po tayo dito nagtatrabaho. Sabi nga ganun, ina-aspire daw natin. Gusto mo, syempre, pag nagtrabaho ka, syempre abroad, dollar sign yan. Pagdating mo, pagpagsak mo pala, baba pala na eroplano, yung mga mata mo nagniningin na puro dollar sign yan. Anong tingin mo doon? Amen. Dahil gusto mo, ina-aspire mo, pagtungtong mo ng Singapore, malaki ang sweldo ko. Nag-aral ako professional ako.
engineer ako, doktor ako. Amen. Ano pa? Sabi pong ganun. Pero, wala ka ng time sa Lord. Malaki nga ang sweldo mo, pero hindi naman. Pero sabi nga pong ganun eh. Gusto naman ng ating Panginoon. Sino bang ayaw ng ating Panginoon? Kami gustong-gusto po namin na malalaki ang sweldo nyo. Siyempre, blessing yan eh. Bless those who bless you. Amen. Sabi nga, pag malaki sweldo nyo, siyempre, maiisip nyo ang pastor at pastora na i-bless. Amen. Sabi ko gano'n, hindi naman extreme ng ating Panginoon. Amen. Gusto ng Diyos, pagpalain ka. Gusto ng Panginoon, malaki ang sweldo mo. Kaya nga po sinabi ng Diyos, huwag pakainin ng tamad. Amen. Huwag daw pakainin ng tamad. Ayaw po ng ating Panginoon na nandun lang po si Juan, na nakatunganga, maghihintay po ng blessing. Amen. Ayaw po ng Panginoon, kaya lang, dapat marunong tayo bumalanse. At dapat, we make time for God. May Diyos pa rin dapat. Amen. I just want you to understand that every decision you make is crucial decision. Especially nowadays, sinabi po yan sa James 4:13 to 14. Come now, you who say, today or tomorrow, we will go to such and such a city. Tara, bukas pupunta ako sa Australia. Bukas pupunta ako sa Canada. Bukas pupunta ako ng New York. We will go to such and such city, spend the year there, buy and sell, and make a profit. In verse 14, whereas you do not know what will happen tomorrow. Sino bang nakakaalam ng bukas? Bukas ba buhay ka? Hindi mo alam. Amen. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Amen. You do not know what will happen tomorrow. Amen. But one thing is for sure. Nowadays, the situation in the world is in its critical stage. Lagi po tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon. Ang panahon daw po ngayon ay nasa critical na. Makikita mo dyan sa labas, mapapanood mo, mababalitaan mo, may maganda ba na balita? Pagbukas mo ng Facebook, puro rape, puro patay, ang beheading na po, amen. Bakit? Sabi ng ganon, critical stage na daw. Ano pa po? Maging sa mga businesses, maging sa married life, critical na din. The world is full of uncertainties. Wala pong kasiguraduhan ngayon sa mundo na to. Kahit po ang buhay natin hindi sigurado. Amen. Kahit yung katabi mo, nababalitaan mo, yung kaibigan mo, sobrang lakas kasing edad mo lang, 28 lang, pero namatay. Bakit? Walang kasiguraduhan. Wala pong nakakaalam kung ano yung darating bukas. Ano pa? So every decision we're going to make is crucial or vitally important. Bakit? Karamihan at kadalasan. Kaya tayo sumusunod sa ating Panginoon dahil sa kagustuhan ng mga bulsa natin. Siyempre naman, sino po bang ayaw ng blessing? Sino bang ayaw ng pera? Sino bang ayaw ng dollar? Amen. Kahit sinong katabi mo dyan na tanungin mo, gusto mong blessing? Siyempre. Amen. Tanungin mo ngay katabi mo, gusto mo ng blessing? Siyempre, gusto mo. Di po ba? Last days are days of distraction. Sinabi na po yan. Matthew 24:7. Lagi po yan pinipreach ng ating mga Pastor Onassis. Sabi niya, maski sa Bible, sabi pong ganon, for nation will rise against nations and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, earthquakes in various places. Amen. Dapat po, as far as distractions, calamities, and catastrophes are concerned, nandun po talaga. Dapat maunawaan natin
na we are on the last day. Amen. Dapat po malaman natin na malapit na talagang gunawin ng Panginoon ang mundo na to. Ano pa? Malapit na ang wakas. Amen. Hangarin natin si Jesus kaysa sa ating mga sarili. Amen. Sa sariling pangangailangan, mas higit dapat yung paghahangad mo sa ating Panginoon, yung paglapit mo sa ating Panginoon kaysa sa blessing. Sinabi nga ng ating Panginoon, diba, Matthew 6:33, kung gusto mong pagpalain ka, unahin mo muna siya. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya lang, ang tanong nga po, sabi nga ganon, last days na yon. Tanong, saan galing to? Saan ang galing tong mga distractions na to? Saan nagmula tong distractions na to? Where do they come from? Ang answer po, tatlo. Una, first, God has the power to bring distraction. Nagpapadala ang Diyos ng mga plagues. Nagpapadala ang Diyos ng mga salot. Hindi po lingid sa atin yan. Maski sa Old Testament, nagpapadala ng salot ang ating Panginoon. In verse Job 31:23, pagkat nangingilabot ako sa parusa ng Diyos, di ako gagawa ng masama dahil nga sa takot. Ano pa? Ezekiel 32:9, maraming bansa ang magugulo pag naipamalita kung ikaw ay winasak ng mga bansang hindi kilala. Amen. Una, God has the power to bring distraction. Pangalawa, hindi lang pala ang Diyos, si Satan, sabi kong ganun, has the power to do it as well. 1 Corinthians 5:5, sabi kong gano'n, ang hatol ko ay ibigay ninyo kay Satanas. So may pahintulot ang ating Panginoon na gawin ni Satanas yan. Hindi po basta-basta makakakilos si Satanas hanggat walang pahintulot ng ating Panginoon. Amen. Ang ganiyang tao para sa pagwasak ng kanyang katawan. Ito ay upang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoong Jesus. Saan daw po yung galing? Saan daw galing yung distractions? Una, sa Panginoon. Pangalawa, kay Satan. Pangatlo, kanino? Man has the capacity to create distraction. Bakit ko po nasabi? 2 Peter 2:1. But there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them, and bring on themselves swift destruction. Marami daw pong maglalabasan. Hindi lang pala ang Panginoon may kakayahan manira, mag-distract sa atin, kundi si Satan, maski tayo rin po. Amen. Bakit marami naglalabasan? Ako si Kristo. Kailan lang nakita ko po yun, siguro 2 weeks ago, meron po sa isang bansa, mga kapatid, sinabi niyang ganun, siya na daw po si Jesus Christ. Napakatagal na pala niyang dinideclare na si Jesus Christ siya. Amen. Kasi man has the capacity to create distraction. Ang tanong, to whom or where shall we go? Dalawa po yan, tandaan ninyo. Whom at where. Amen. In times of calamities daw, saan ka pupunta? In times of crisis, sinong pupuntahan mo? Pag pestilences, pag marami ng bagyo sa buhay mo, pag marami ka nang naririnig na wars, amen, sino at kanino ka pupunta? Psalms 139, 7-10. Nauunawaan po ba natin? Yes! Mabilis po ba? Okay, sige, bibilisan ko pa. Psalms 139, 7-10. Where can I go from your spirit? Tignan niyo po ito. Where can I
go from your spirit? Or where can I flee from your spirit? Verse 8. If I ascend into heaven, kapag daw siya pinapunta sa langit, you are there. If I make my bed in hell, hindi yung bed na tinutulugan natin, bed in hell sa kasalanan po, yung sinasabi ng ating Panginoon. Behold, you are there. Verse 9. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. Amen. Ano pong ibig sabihin nito? God's presence is always there wherever you are. Honestly speaking po, mga kapatid, people have nowhere to go but to God alone. Sinabi na po sa atin, pinakita sa atin ng salmo na to, Psalms 139. Kahit ako ay gumagawa ng mabuti, kahit ako ay gumagawa ng masama, kahit nasaan ako, sinusundan mo ako. Amen. Ang tanong, hindi po pala ang tanong, tapos na tayo sa tanong, ano ang dahilan kung bakit tayo sinusundan ng ating Panginoon? John 21:17. He said to him the third time. Kilala niyo po si Simon Pedro. Amen. Nababasa niyo po ito na napakakulit ni Simon Pedro. Si Simon Pedro nasaksakan na talaga ng dati po matigas ang ulo. Si Simon Pedro na talagang napakainitin ng ulo. Si Simon Pedro na talagang mabilis magalit. Tinanong siya ng ating Panginoon 3 beses. Sa pangatlo, sabi pong ganon, Simon, son of Judah, do you love me? Bago po kasi tawagin siyang Peter, tinawag, ang pangalan po niya talaga ay Simon, son of Judah. Do you love me? Peter was grieved. Naiinis po si Pedro kasi 3 beses, Lord, ano ba naman? Pangatlong beses ko na itong sinabi sa'yo. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo ba nakikita? Sumusunod ako sa'yo. Bakit kailangan mo pa akong tanungin? Peter was grieved because he said to him the third time. Ano po yun? Do you love me? Do you love me? Sabi po ng Jesus Christ. Tinatanong kayo ng ating Panginoon, do you love me? Mahina mo. Kasi hindi niyo pa nauunawaan. Pangalawang tanong, Jesus Christ is asking you, do you love me? Malakas-lakas na. Pangatlo, sabi kay Pedro, do you love me, Peter? Malakas, praise the Lord. And he said to him, sabi kong ganon, Lord, you know all things. You know that I love you. Kilala mo ko. Bakit kailangan mo paulit-ulit sa akin? Ang tao, pag tinanong mong ganyan, maiirita eh. Parang nagda-doubt. Ano ba yan, Lord? Doubt ka pa ba? Ano ba yan? Lord, kasama mo na ako, nagda-doubt ka pa? Kasama mo na ako eh. Nagpipreach, iniwanan ko nga yung pamilya ko eh, para sumunod sa'yo. Tapos sasabihin mo sa akin, tatanong mo pa sa akin, do you love me? Maiinis ka. Kaya nga si Pedro, inis na inis sa Panginoon. Hindi lang mabatukan ni Pedro ang ating Panginoon kasi alam niya, babalikan siya ng ating Panginoon. Jesus said to him, feed my sheep. Feed my sheep. Sabi ni Pedro, sabi ng ating Panginoon kay Pedro, feed my sheep. Tahimik siguro si Pedro. Pag sinabi ko sa inyo, sige, Brother Gerbert, punta ka doon sa Tampines. Tumayo ka and feed my sheep. Ano kaya? Ninitian lang ako nito sigurado. Ano? Sa McDonald's
McDonald's daw po ba? Hindi, sabi ko sa Tampines, tumayo ka doon and feed my sheep. Tatayo ka ba? Mahina.